nag-interview ulit kasi nagpa-interview na siya dati. Tapos, hindi niya doon sinasabi na kung ano bang lagay ng kanilang kasal or whatsoever. Pero dito sa huli niyang interview, kinonfirm na divorced na sila. Sabi niya, parang inaano niya na dinadivert ang totoong issue. Breaking news, matapos ireklamo sa kasong illegal detention at pambubugbog, matapos nitong sabihing nakipag-threesome siya. Tapos, ito basahin natin itong basahin mo we were na lang. together for 4 years. There was a point in our relationship where I think he just realized that he wasn't ready to take it to the stage of commitment Ganun talaga? that we thought we were on. Because he had proposed. And then a few months later, he realized that hindi pala siya ready. Mga Marites! Tapos na po ang Valentine's Day. Chinese New Year naman bukas. At Ash Wednesday. So, Wednesday, syempre. No? Sure ka ba? Baka ginawa ng Thursday. Parang hindi maganda. It doesn't rhyme. Anyway, eto kompleto pang papor araw ng chikahan. Lunes, marami tayong chika at intriga. Bati muna ako sa Marites all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. This is your co-perpetrator and co-educator, Alan Jones. Alan D! Paiba-iba. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Paninindigan talaga pa iba-iba. Yes! Per Konghae episode. Patchoy! Konghae Patchoy o kaya Kyonghae Watsan. yan. Dahil dyan sa ating mga bagong Marites, sama na sa chismisa ng mga showbiz balitang pinag-uusapan. Dahil kahit sino ka pa, siguradong Marites ka. Mag-like, share, and subscribe na sa MU Entertainment Channel sa YouTube. Oh, bago tayo mag-Jesus, kumusta na yung Valentine's Day ikaw? Ay, Galentine. Kasi yung kasama ko ay kaibigang si Tito Gorgie. Tito Gorgie. Oo, kami ng opening night ng isang play. Naichichika ko mamaya yan, Tito. ikaw, June. Ikaw ba? Wala. Mamaya pala. Wala mamam. Wala mama. Mamaya pa daw. Mamaya pa para May Chinese New Year. party. Ano daw siya, 2-in-1. Valentine's Day tsaka Chinese New Year. Ikaw, di ba party ka? Nakita ko. 40th anniversary. Nung nagbigay din Ay, sa inyo thank you ng Hi, thank you. Traders Show na Si ano to, si Doc. Boyet, Fortune Cruz, and si ate or Doktora Maribel. Sino ba ang doktor? Pareho sila. Doc Boyet tsaka si Doc Maribel. Yes. Thank you po sa binigay niyo. Sobra ko natuwa. O, dahil dyan, push. Ako, Ikaw naman. Wala. Sama. Na-advance ko na yung Super nag-Valentine ka na. rat. Charot lang. Pero alam niyo, nasa Manila Hotel kami nung lunch na yan. Doon kami nag-lunch. Grabe ang tao. Sobra Nung OA. Feb 14, ng gabi? Hindi. Lunch pa lang nga OA. Dinner hindi masyado sa Alam mo, inisip ko tuloy, baka dahil wala ng Sofitel, di ba? Baka lahat doon na Doon na sa Manila Oo. Hotel. Grabe talaga, no exage. Kaya lumakad na kami, bumaba na kami, malayo pa. Ako nagpunta ako ng mall. Ang napansin marami ko, din. marami mga tomboy na may dalang flowers. Sabi ko, parang outnumbered yung mga lalaki. Totoo, Grabe napansin ko siya. sa isang mall. Sabi ko, ang daming Kimberlin na may dalang flowers. Sabi ko, tas yung mga lalaki, konti lang. Meron din, konti lang. Tapos mga akla ay konti. O di sweet ang mga ano. Ang mga Kimberlin. Araw ba ng mga kiyom? Hindi ko alam. Napansin ko lang. Tapasin mo talaga, palibasa. Okay. Ayan, mga Marites, alam niyo na ang mga events namin, happening namin nung Di ba sinabi, Year of the ano ka, Tito? Ako? Year of the Fire Horse yata ngayon. Fire Horse ngayon. Pero This year. ikaw, you were ano born ka in a pinanganak? year. Year of Goat, the... goat yata. Di mo sure, Tito? Hindi At ko this natatanda time, kung hindi mo pa goat sure? or rabbit or what. Hindi ko na matandaan. Anong year ba?
55. Tingnan mo Oo, nga. ako alam ko, pero Goat ayoko. pala. Wala yung di niya sure. na Ayoko. kung Ito ano mo yung to, ano. favorite. Ayoko nung animal year ko. Ba't ba kasi sinama yung rat? Oh. Ang pangit ng animal na rat. Ikaw Sana ay iba na lang. goat. Goat, Oh, goat ka goat. nga. Diba? May tumama Ikaw, naman, rat. diba? Kaya pala mahilig ka sa tita. Tsaka lang rat, no? Yung kalderetang Ayaw kape. niya nga. Yes. Rat ka? Ako rat. Ay, grabe Bakit naman. Kahit ako Nangangat ayaw. nga? Bakit sinama yung peste na doon sa mga animals na yun? Marami namang, pwede Pwede namang, namang ano, sana squirrel, ganon. kahit nga tarsier, pwede pa, di ba? Or panda Gusto ko bear. panda. Panda. Oo, gusto ko ng panda or yung maganda-ganda naman. Ikaw ano? Elephant. I Eh, love di baguhin mo nga. Ikaw ano? I love my animal sign. Ano ka? Tiger. Ay, tiger. Ay, parang kayo ng... Ay, hindi, Ikaw. dragon pa. Sino? Si ano din? Tiger? Hindi, dragon pala sila. Bongga. Yung brother ko na Libra ay tiger. Ay, pareho kami. Correct? Pareho. Ako Ikaw naman ba? ay horse. Ay, Ay. taon mo Actually, pala. Ba? Taon mo pala. Hindi ka, ano, Hindi, ha? hindi. Pag sabi nila, pag, hindi, not necessarily. Pero hindi naman laging bad. Promise. Actually, horse ka naman talaga. Iba lang spelling. Tayo, Pero horse. alam mo, totoo yun, basta year mo, wag kang pakasiguro na feeling mo, ay, lucky Lucky year. mo. kasi It doesn't this- follow, no? Doesn't follow Pero talaga. wag naman din tayo maniwala sa mga Oo. ganyan. Yeah. Di ba? Parang, Wala lang, ano lang, for the sake of mapag-usapan. For lack of. Lack of. Okay mga Martesel, maraming naghihintay. Ito na po isang linggong Chismis! Ito, unahin natin party-party ni Claudine Barreto kasama na pinagbintingang nagkidnap sa mga anak. Page D. Martes Mia. Yan, kagabi naganap yan, I think, baka sa Kalabaw siya sa bahay nila Claudine. Birthday ng bunsong anak niya, yung kanyang adopted na si Noah ba apelyido? Yung pangalan, yung lalaki na Noah ang name. baka mali ako. Basta yung pinakabunso, yung lalaki. So, ngayon ang birthday niya, kagabi nila sinelebrate. Then, nakita ko to kasi biglang lumitaw sa wall ko yung Facebook page ni Marisol Acap. Ito yung yaya, kasama PA ni Claudine, na kung matatandaan natin, just a few weeks ago, di ba, lumabas na Binalita natin. binalita natin na Inakusahan. in a way, quote and unquote, inakusahan ni Claudine na kumidnap di umano sa kanyang mga anak. Pero ayun, parang sobrang okay na sila at Party-party ba naman? party-party, binibidyo ni Marisol habang sing-sing si Claudine na mukhang medyo ngengi na or nakainom na, obvious, party-party, yan. Tapos mababasa mo nga doon sa mga comment na, Sol, buti bumalik ka or something like that. O sana, sana wag na maulit yun, hindi ka na mapagbintangan kasi you've been there naman for Claudine ever since, mga ganyan. Ang tanong, umalis ba siya? Ayun nga din. So may tinanungan naman ako ngayon na kilala nila. Sabi ko, na alam ko nasa party din yata. Sabi ko, si Marisol, nakabalik ba? Nandun na ba uli? Hindi naman umalis. Andun pa rin. Hindi nagkidnap, yan. ha? So, yun lang, hindi na sinagot ni Claudine yun, di ba? Hindi na siya wala nagbigay na ng yan, anumang follow-up. Obviously, hindi rin naman talaga totoo dahil kung totoo yun, di ba? Totoo. Hello? Kung totoo yun, hindi Malaking magdidemanda ka balita na. yun, di ba? But, ayun nga, so, Baka hindi alam ni Claudine na si Marisol yon kasi ngenge na siya. Hindi, ando pa rin daw sa bahay nila talaga. As in, siguro no, bumalik yung mga bata or ano man. Sino ba nagbalik? Si Marisol din naman kasama nagbalik. Ayan. Ano nangyayari sa video? Meron bang... Parang pinakita ko sa inyo ha. O ano ba nakita Ba't parang nyo? may naguhubad? Nagubad siya kasi naka-baking Si Marisol? Si Claudine. Grabe naman yung reaction niya. Habang binibidyo ni Marisol. Mahaba yung video eh. Hanggang natapos ng kumanta. Siyempre, tumalon siya sa swimming pool. Si Claudine to. Si Claudine. Naghubad pero nakadamit, naka-swimsuit naman. Naka-swimsuit na Grabe naman yung walang... Kaya nga na-tense naman ako. Kasi inalis siya sa camera, di ba? Nung kala ko baka ano, nung hinubad or niya, what? nung hinuhubad niya. Yun lang. Naka-swimsuit. Ang payat ng bakla, di ba? Super. Alam mo, Actually, maganda si Claudine ngayon. Oo. I mean, maganda naman siya ever since. Bumalik yung ano niya, Yung yung- pagiging artistang itsura. I'm sorry, di ba? Di ba? Totoo. pero may nabasa din ako sa comment na parang mas gusto nila yung dati daw na malaman si Itsura. Claudine. Kasi naman in fairness naman kay Claudine. Kahit Maganda naman naman. ma-showbiz, kahit na mapayat, di naman siya tumababa si Claudine na mataba. Hindi There naman was a Medyo, time. na super. Hindi naman din na super. Medyo Medyo nag-gain Medyo siya. malaman lang talaga. Tsaka pero, ano siya, yung Oo, confess. nag-iba. Oo. Lalo na nag
ano siya, di ba, nag-take ng steroids. Yun. Pero alam mo yun, maganda pa rin talaga. Maganda kahit na. na. Lalo na nga bumaba. ngayon. Pero lalo na ngayon, Yes. for her age, Parang bumalik yung time ng Alindog. ano ba, Rico Yan days, Mark Anthony days na gano'n. No? in fairness naman, maganda yung mukha ni Claudine. Tsaka yung pangapangahan niya. Okay. Sige. Ay. So, but anyway, doon sa mga nagkatanong, I'm sure marami nagkatanong nagkataka ano na nangyari dun sa PA niya, di ba? Dahil after mong Akusahan. akusahan or i-out na gano'n, syempre, ang tanong, ano na nangyari? They deserve each other. Oo. Yun na. Yun na. Yun na. Hindi nila maiwan ng isa't isa. Okay, ito na. Bea Alonso pinatawad si Christopher Min matapos mag-public apology at bukas na sa mediation sa sinampang kaso. Alan D. Ayun na Nabalita nga yan. Yes, ayun na nga, Tito. Nagkapatawaran. Nasa forgiving ngayon. Season. Yes, si Bea, si Miss Bea. Ito yung kaugnay ng cyber libel na isinampa sa QC Prosecutor's Office noong May 2024, Tito. Kay Christopher Min at saka kanyang mga co-host doon sa kanyang Showbiz Now na show, di ba, online. Sina Romel Chica and Wendell Alvarez. Okay, so nung sumampa to yung kaso na to, Tito, di ba, June 2025 siya, parang nag-issue pa nga ng, di ba, ng warrant nung time na yun, nakakatakot. Anyway, ayon sa official statement na nilabas ng Garcia, Elauria, Ruanto and Associates o GERA Law Offices, pinatawad na ng aktres ang mga akusado at bukas na ito sa mediation para ma-resolve yung kaso. Basahin natin yung statement ni Bea. ni Bea. Bea. After 2 years of legal proceedings and with a case pending before the Regional Trial Court, this matter has run its course under the law. Sabi niya, the process has not been easy for any party involved. It has required accountability, reflection, and fortitude. It is within this context that I share the perspective that led our client, Ms. Bea Alonso, to consider resolving this matter through mediation. This decision is neither an act of retreat nor concession. Rather, it is an act of resolve anchored in forgiveness. Upon deep reflection, Ms. Alonso has chosen to forgive, not out of weakness, but out of strength. Not to erase what was done, but to free herself from a cycle of harm and hostility that no longer serves her life or her purpose. She views this chapter not as something to carry forward, but as something to close with grace, dignity, and peace. Moving forward, Ms. Alonso wishes to focus on what truly matters: her work, her advocacies, and her role as a woman who uplifts others, particularly those navigating their own silent battles. Ang ganda ng linyang yun, no? I love it. We ask that this moment be seen for what it truly is, not merely an ending, but a powerful expression of emotional maturity, personal growth, and courage. We thank all those who continue to respect both the legal process and the humanity behind it. Ayan, Tito. So, ibig sabihin, okay na siya sa pagkakaayos. Hindi man siya umuurong, okay siya makipag-usap, di ba, doon sa mga sinampahan niya ng kaso. Kaya naman si Tita Christy, ay abot-abot ang pasasalamat sila ni Romel Jem. Chica and Wendell doon sa kanilang vlog. Super thank you sila sa kay Bea at sa mga lawyers ni Bea kasi nga umabot na sa... Puri na din sila kayo. Oo. Napanood ko. Oo, tsaka may promise nga na hindi nila sisiraan. Wala No, na. siguro naman. Oo. Diba? Ay, basahin natin yung meron silang apology Yung public apology nila. Nilabas din nila to saglit lang dun sa kanilang vlog. Ito siya. Public apology statement to Ms. Bea Alonso, her family, and the public. We are issuing this heartfelt and sincere apology to Ms. Bea Alonso and her family for the harm caused by our statements and postings about her on our social media platforms. We deeply regret the unintended and unfortunate consequences of our actions, including the public persecution that Ms. Alonso has endured. It was never our intention to defame, offend, or harm Ms. Alonso in any way. We realize now that our words might have fallen short of the respect and fairness that everyone deserves, especially someone who has dedicated her life to her craft and her audience. We resolve to cease and desist. Ito yung linya. We resolve to cease and desist from any further commentary or content that would put Ms. Alonso in a negative light.
We are truly grateful to Ms. Alonso for her willingness to work towards resolution and healing. To Ms. Alonso, we extend our gratitude. We are hopeful that we can both move on from this chapter with a renewed understanding and mutual respect. Thank you to everyone for your understanding and for giving us the chance to rectify our unintended shortcomings. We are truly yours, Cristinelli, Christy S. Fermin, Wendell T. Historiador, a.k.a. Wendell Alvarez, and Romel B. Villamor, a.k.a. Romel Chica. Ayan, Tito. Next Ayun, item na. Hindi, last na. Ayun yung ba mag-react? Grabe. Wala kayong reaksyon. Wala talaga. Wala, oo. Siyempre Okay ako lang naman natutuwa naman ako kasi siyempre, magkakaayos. oo. Ang tanong ko lang dito. Natutuwa ka. Wala lang. Siyempre, pag Kinonfirm ko lang. pag may basta nagkakaayos tapos naman, tapos na, oo. Oo, tapos Okay. isa pa, ang concern ko parang after this, kasi bilang nasa parang forgiving, stage si Bea, di ba? Forgiving era. Baka naman, kasunod ba nito, yung pagpapatawad naman niya kina OG Diaz na sinampahan niya Hindi rin ang pa ba? kaso. Oo, Kasi hindi pa. halos sabay ito, Tito eh. Oo nga. Sabay niyang sinampa yun, kina OG and Ba- company ma- ng mga co-host naman ni OG. So, Mamalay natin. kanina, tinanong ko nag-message ako kay Mamaloy. Oh. Hindi sumagot. Sin lang ni Mamaloy. Baka naman, rin nila, babalitan nila next time sa kanilang na vlog na naging okay na sila, hopefully, di ba? Yun. Okay. 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 Ano ba yan? Pero alam niyo, meron na bang Prosper. tuloy-tuloy na kaso ng cyber? Cyber libel. Cyber libel, oh. Meron na bang nag-succeed? Meron na bang... Yung kay Catriona Gray, ano ba O nangyari yata doon? kay Catrona. Oh. Tapos na ba yon? Oh, basta naka-appeal yata. Nakasuhan na sila. Nakasuhan na sila. Janice. Sila Janice. Yeah, pero Oo. matagal kasi, di ba? Appeal, Oh, matagal ano ba na? Wait, nakasuhan na sila, so nag-apila sila. Umapila sila. So, nasa na ang kaso Hindi, pero nila ngayon? na-grant ba yung, kumbaga, yung Oo, complaint yung kay, ni ano yan, Catriona? oo. So, ibig sabihin, Nanalo siya sa nanalo kaso siya sa eh, kaso. oo. So, ibig sabihin, kailangan mag-appeal nung mga... Yeah. Inappeal So, kayo, nila. asa na Inappeal ngayon? nila. Nung nag-appeal sila, saan na sila nag-appeal? Walang kung saan nila sinampa kasi kung mababa pa. Kasi di ba RTC, then... Court of Appeal sa gadya. At kasama dyan, kaibigan natin si Mel at saka si Janice na bida. Okay. Yun na. Iyon. Mukhang tutuloy ni Kat eh. No? Parang, oo. Kasi, ayun. Napansinin si Sam. Ano ba si Sam? Ayan mo yun. Ayan mo yun. Your favorite Sam. My God, who touches me? Oh, with Parang belot. Only ito Sam naman. touches me. After ng patawaran, ito naman, Jan Estrada at Priscilla Meireles, divorce na. Mr. Akala ko sasabihin mo, Meireles. akala ko sasabihin mo, Almeda. Priscilla Almeda. Hindi nga, nagpa-interview ulit si Priscilla Meireles, ang, apparently, ex-wife na ni John Estrada. Kasi nagpa-interview na siya dati. Tapos, hindi niya doon sinasabi na kung ano bang lagay ng kanilang kasal or whatsoever. Pero dito sa huli niyang interview, kinonfirm ni Priscilla na divorced na sila. Ang sabi niya, we are no longer married, which means bilang isang foreigner, may karapatan ako to divorce my husband. So last year, I went to Brazil and started the process of divorcing him. Actually, hindi daw last year, 2024 pa, bago ako mag-guest dito. Yun ang sabi niya. Kaso nga, hindi niya binanggit yun nung nag-guest siya after niya i-file nga yun. Kasi nga, ayaw niya munang Siguro nga. Dahil Pre-empt. preempt ko ano mga mangyayari. Saan ka nag-guest? Sa Okay. Tito Boy. Tito Boy. Tito Boy, kay Sir Boy Abunda. Tapos, kasi nga, I wanted to be ready, so when I opened my mouth, it is a fact. So when I went to Brazil, I processed the papers I needed to process. I left the power of attorney to my lawyer to apply for divorce. Siyempre, hindi din daw gusto ni John yung pagpa-file ni Priscilla ng divorce. Tinanong nga daw siya ni John na, Pre, bakit mo ginawa? Ang sabi niya, for me, the marriage is no longer valid. I don't see myself sharing a life with that person anymore. I fought for 14 years and I got to the point where hindi ko nakaya and I realized after a lot of things that happened, the best thing for me is to really move forward mag-isa. Yan ang kanyang statement. At ang ganda ni ngayon Ni Priscilla. Priscilla, pumayat din. Totoo. Yung parang yung nung... Hindi, iba nga ang glow Ayan, niya ngayon. Ganda yung glow niya, pak. Beauty queen na Kahit beauty queen nung pa rin. birthday nung anak niya na nando din si Jan Estrada.
So, Beautiful yun. siya. Naman, kung Naman. move forward ka, di ba? Tsuk, gandahan mo. Gandahan mo ang pag-move forward. Oh, ayun Hanap ka ng iba. Sabi nga, yung mga babaeng broken-hearted, yung pa yung mga beautiful. Yes. Oh, tsaka talagang ano yan. At least, di ba, ang kagandahan nun, mag-focus ka muna sa sarili mo. Katulad nung, I'm sure, nag-focus ng bonggang-bongga sa sarili niya si Priscilla. Kaya talagang, yung maganda naman siya kahit nag-gain din siya ng weight kasi beauty queen yan eh. Pero, iba din Maganda naman yung siya ngayon. ngayon, Mas oh. maganda siya ngayon. Ni-report natin dito yan nung nagpunta siya sa Brazil. Yun yung time na babalita pa lang na hiwalay na sila. Yung pala, yun na yung... Yun na pala yun. Hindi, in fairness sa kanya, hindi niya pala masyadong kinudat. Tapos parang meron ako nabasa, I'm not sure if it's part of the interview na parang kung may third party ba. Parang sagot ni Priscilla, third, fourth, fifth, sixth, isang barangay, ganun daw. Pero parang na-mention mo ba na parang nung nalaman ni John na nag-file na siya ng divorce, parang sinagot yata ni John na bakit mo ginawa? Oh, yan, sinabi ko. Meron ganun, di ba? Binanggit ko. Nag-react. Di ba? Nag-reaction na hindi nagustuhan ni John. Feeling ko, umabot na talaga sa sukdulan. Pero oo naman. Di ba? Eto na yon. Kasi dati, Tuldok na to, correct, finally. Kasi dati kapag nai-involve si John sa babae, di ba, inaano pa niya eh, parang kinukumpronta pa, o inaaway niya yung girl eh. Nagiging okay ulit sila. Nagiging after okay a sila while. after. Oo. Pero ngayon, talagang yun na nga, This is sukdulan it. na. Oo. Pero alam nyo, magiging ano din yan na parang, oy, mas okay yatang magjowa ng foreigner or ng madali ang release. na iba ang citizen. Like, dati noon, nakala ko US lang eh, di ba? O ngayon, kahit pala sa Brazil, pwede madaling i-divorce. Kasi kahit na dito sila kinasal, Parang Tom Rodriguez kay Carla. exactly. Tapos Max Collins and Pancho Magno. Dahil Kasi si US Max is a US citizen. Oh. Kaya hindi na nila kinailangang mag-file ng annulment or yun, annulment naman dito sa Pilipinas. Bilis pa. Okay. Tama. Kaya, Pa. point. So, mag-foreigner. Bakit nanonood? Mag-foreigner, no? para ba kang ginugol mo, looking forward ka na maghihiwalay din kami. So ang jowa ko, Pangit. ibang citizen. Oo, Paluhay sabi kasi. kayo. Maghiwalay na. Di maghiwalay. Dahil dyan, Dahil dyan. Hindi kasi sa sobrang mahal at tagal ng proseso ng eto, mahal mga dito. yes. Oo. Eto, mga sa safety natin, balita natin. Ayan. Dahil nga ang SB19's new single, Visa, inaabangan na. Eto pa, meron silang bagong single, VISA, parang talaga yung mga kumukuha ng visa yata, meron silang ganun drama. At may bago silang pictorial. And yung mga, Denied! Ganyan-ganyan na kanilang ano. Ito po, yung single release ito sa February 20. Ayan, 12 midnight, Audio release. audio release. Tapos 12 noon, music video release. Ng visa. Ano kaya tungkol saan Oo, kaya yung visa? may- Wow. may denied Siyempre din sa... yun. Oo, Siyempre. Siyempre sa pagkuha siguro. Hirap siguro. Di ba? Denied. Alam mo naman, pag Oo, yan, kuha ng may visa, denied pa. especially sa, alam mo naman natin kung anong visa itong pinakamahirap ko. Pero nung na-deny ka ba, Tito, nilagyan talaga ng ganyan? Tinatakan ba yung visa mo? Wala namang ganyan sa akin. Hindi, unang attempt ko na deny ako. Tapos nilalagyan ng denied? Oo. Hindi. Hindi, Oh, parang hindi, parang Ay, I'm not sure. nakalimutan ko na eh. Kasi lumani. Una punta Kasi ko sa... hindi ka naman lalagyan ng approved eh. Kapag lalagyan ka ng Siyempre, visa. Nalagyan ng visa. Oo. May- visa. Usually, Baka may ganyan nga pag may denied. friend akong ginawa, may attachment na para sabihin sa'yo na Na denied. Na denied ka. Pero yung Pero may walang tatak pwede- na gano'n na denied. wala, parang wala. Wala. Oh, Pwede, wala. hindi niya Pangit, pinakita sa diba? akin. Oo. Ang pangit may na ganyan. Yun. Mas Ganyan pangit ako kung A to A denied ako ka. nung una. nung Never ka na deny, Tito, ng US visa. isang beses, yung first Ay! time ko. Nung pangalawa na nag-appeal na ako, may kasama na akong whatever. Ano na approve na. Grabe, na-deny ka One, pa. ano lang yun, 2 years ba? 1 year entry muna. 5 years. Tapos hindi, ganun muna nung una. Anong panahon na yun? Panahon na yun. Ngayon, 10 years na. Panahon. Oo, 5 years ang journalist Mga visa, 80s yun, tapos no? 10 years ang tourist. Ayun. Tapos Ay, ang ngayon, pansinin mo naman si Stel doon, Sam. Mr. Fu, ang ano sexy ulit? ni Stel, Sexy niya. Ang ganda nga niya. Ang Oo. ganda lalaki nga niya. Guwapo. Oo. Tsaka may ano siya, may nakita akong memorize mo pinost sila kung sino- sa story ba yun? O, isa-isahin mo ra kung memorize mo sila. Nako. Stella tsaka si Pablo kilala ko eh. Ay, Nako. grabe kayo. Ken, Justin, hindi ko masyadong kilala. Josh to. Ken Justin, Pablo, Stel, and Josh. Pablo, O, ano yung Justin. nakita mo, napanood mo?
na may pa-effect si Stel. Yan, pumunta siya sa iba't-bawat location na chill lang siya. O, tapos ang ending ng video, yung nakagano, nagtutwerk siya. Grabe yung Diba? puwet niya, no? Oo. Mga ganun. Kumakatwork. Bongga Yan talaga lang siya. naman. Oh, ito man tungkol naman sa Simula't Wakas concert, the Trilogy concert. Lalabas na po ang ticket sa February 26. Tandaan niyo yan, mga sa 18. Finale na yan, Tito. Last na yan. Last na yan. Parang concert finale na yan. Dito yan sa Pilipinas, mga ganap. Sa SMDC, Festival Ground. Festival Ground. Sabi ni Sa Paolo, April receive yan. daw ang nakalagay. Receive? Ayan, sabi niya. Hindi ko alam. O sige. Paulo, bitayin mo ka sa blessing Anong blessing? Anong Pinapagawa expansion? ng expansion. May So- blessing ba? Pinangunahan na. Hindi, unahan ko na. Oo nga, oo. Kung so, abangan nyo na yan. Dahil nga, merong magpipreselling, tapos merong online selling kanilang, meron pang total fan Online package. selling? May Gusto ko yung mga online selling ng reselling. SB19. Tsaka yung- Meron? Meron silang ganon. Sabi mo, may iba bang package? May ano? Ibang fan package. Ano yung fan package dito? Special yun eh. Meron pang kasing, parang siguro, merong pumuntahan May sa kasama- likod, may meet and greet. May kasamang merch. Oo, yes, di ba? Kasi bago yan, hindi pala yun. Ano yung mahal? Ano pangalan ng package na Wala mahal? pang nilalabas na wala cost pang- ng ticket. Sa Feb, bago siguro, Magkano kaya ang Feb ticket, no? 26. Sarap din manood. Kaya ayaw kong tumayo sa SMDC. Wag na, hindi mo na Open kaya at your oo. age. Hindi ako talaga, nega ako pag ako dalawa yung hindi ko pupuntahan. Philippine Arena. Tsaka Because, masyadong Ang layo. Una malayo. Tapos ma-traffic. Ang hirap lumabas. Ang hirap lumabas. kahit super VIP yung ano mo, harap na harap ka. Kahit paglabas mo, mahirap pa rin. Mahirap pa din. Kahit nandun ka na sa stage uupo, gano'n. Kung si Madonna ulit babalik at sa Philippine Arena, babalik ako. Pero, Bini, doon ka talaga sa harap. hindi naman ako fan ng Bini, no? SB19, o doon ka sa harapan. Pag ibang venue na lang. Jose Manalo, birthday gift, binuksang resort sa Laguna. Wow. Nag-birthday po kamakailan. Ano si pangalan ng Jose resort? Prime. Arime? Ano yun? Arime. Arime. Hindi ko alam. Arime, Arime. Arime. Akala Arime. ko Prime Pinagpalagay eh. ko Arime to. Arime siguro. At para Wow, sa Laguna. bongga na si Jose yung opening talaga. yan, nung birthday niya mismo, ditong February ang birthday ni Jose. Of course, ayun yung asawa niya, si Mergine. Si Mergine, ng Yan. dating. Na ex Ibi ni- Babes. Baby, baby. Babe. Next. Ayan. Ex ni- Hindi ko natanong yan eh. Yung manager, Anjo? tatay ko sana. Di ba sabi niya? Sabi niya. Merong demanda raw na gagawin sana. Kung totoo yung nagsisismis na magdidemanda si Sino Jose. daw? Kay Anjo. Pati nga yata sila yung Tito Vic and Joey and Ev. Hindi, meron din kino-confirm na pa ganon. namin yun kung totoo yun. May anak na sila Pero eh. sana rin. Not for anything. Kaya nga. Talaga. Para lang din ba, di ba? Kasi hindi naman tama yung basta ka din magsasalita. Pag Oo, gano'n, pwede mo naman panindigan kung ano. O kung totoo, kung meron ka Totoo. talaga, di ba? Kung magkakademandahan, malalaman Pero natin. nag-sorry ba siya? Parang nag-sorry siya, di ba, later Parang on? nag-sorry naman. Oo. Pero may hirit pa rin. Oo. Parang, gano'n. Ayun. Alam ko si Jose, nagkaroon na resort Parang sa hindi nagiging Antipolo prestige. noon Saan eh. ba ito dito? Sa Laguna, hindi ko alam kung sa Hot Pansol spring. or sa Los Baños or Yaman what. Pero ni hot Jose, spring yan. ah. Pero mahilig talaga yan dahil yung una niya, mayroon isang resort na napuntahan namin sa Antipolo noong time. Pero that time yata iba pang karelasyon niya kaya hindi naging maganda ang management. Ah, Kaya yung ex niya. nawala na rin yata yung resort na yun. Nagsara na yun. Nakapunta kami doon eh. So, ang sabi ni Ichiban, Ah. ang Arime, o Arime, stands for Ariel and Mergine. Tama ang basa ko, Arime. Ariel Arime. is si, Jose. Oo, Malamang. correct. Ariel siya. Total nun, mukhang masaya-masaya si Jose with Mergine. Oo, parang Di ba? natagpuan niya talaga kay Oo, Virgin ang di ano ba? dito. Talaga namang Grabe Saka na yung parang pinagdaanan positive nila. naman ang ano nila, Oo. no? Kata mo. At saka dahil yung pinagdaanan din nila, Tito, alam naman natin. Oo, di ba? Oo, alam naman. Bulag Oo. ng panahon pa ng ano, dahil. Marami rin namang hinarap si Virgin ng mga Mergine. pagsubok and everything. O, pero Mergine. together pa rin sila at meron na silang ganyang resort. Why not go? Okay, happy belated happy birthday, Jose. Yeah, happy birthday. Congratulations. Resort ninyo ni Mergine. Congrats! Diba? Congrats. Tuloy-tuloy tayo dahil naantok na si Andy pala, mali pala ako. Si Elijah Canlas. Ay, oo, May collab song kasama ang namayapang kapatid.
Ayan, At pamilya Epi nila. Quezon, nangabog sa Romnick, Elijah Play. Yes, yun ang family nila. Unahin mo Oh. muna yung collab song. Ito yung nasa picture si JM. Siya yung bunso, yung pumanaw namatay, nilang. di ba? Oo. Yes, yun yung pumanaw Ano yung nilang mami kapatid. niya? Parang familiar. Yes. Yan ang kanilang happy family. Nasa picture na lang si JM. Anyway, yun yan, nanood ako ng opening night nung tito, yung About Us But Not About Us na play. Bagong play. Pelikula yan dati ni ni pelikula Romnick at ni Elijah. Kasama na ngayon si Epi Quezon. Anyway, bago yan, nakausap natin yung habang busy si Elijah and the cast, meron kasi after ng show, merong meet and greet with the fans, ang haba ng pila, mga gusto magpa-picture. So, kachika natin si Mami Lynn Canlas. Nakwento niya sa atin na magre-release ng album si Elijah this February. Malapit na. At yung kasama sa album na yon ang song na Bituin. Bituin ang title dito. Yung song na yon is an original song na ang nagsulat mismo ay si JM, si Bagets. Ayan. Ang bunso nilang kapatid na si JM Canlas. Na very talented yan, tito. Songwriter, tapos Musikero, di ba? Yes, nagpe-play ng instruments at saka sporty rin. Ayan. Kasi si JM ay, yun nga, magaling magsulat. Ginawa niya to para sa kanyang girlfriend at the time. So sabi ni Elijah sa isang interview nung natapos ni JM yung first and umabot lang siya sa first verse and chorus. Hindi niya natapos yung mismong song. So, ang ginawa ni Elijah, binuon niya, dinugtungan niya ng lyrics, tapos nag-collab sila ng brother niya, ito ni Kuya Jerome. At ginawa nilang kanta. I-release nila, magkakasama yung voice nilang tatlong magkakapatid. Diba? May pagka-point yan, diba? Yung namayapa nilang kapatid, kasama nila sa isang song. May immortalize yung song niya na siya rin naman yung nag-compose actually. Ayun. So, maririnig yung boses nilang tatlo. Si JM po ay 17 years old nung pumanaw nung 2023. Ayan di ba? Ang pogi pa. Alam mo siya, ang pinakamatangkad sa kanila magkakapatid. 17 years old siya when he passed. Pero siya, Sakit? no, tito, he struggled with mental health. Mental health. So, yun nga. Kaya alam mo ngayon, sina Mami, nagtayo sila ng para dyan makatulong sa mga mental health dumadanas ng ganyang problema. Kasi sabi niya, alam mo, lalo na ngayon, yung mga kabataan, dumami pa yung nagkakaroon ng problema. Totoo naman, di ba, Rose? Mga magulang ngayon, problema talaga yung sobrang laking alarming rate na talaga yung nagaganap sa mga kabataan. So, mas active sila ngayon, mas nagbibigay sila ng mga talks, kung saan-saan, iniimbita sila. Nag-guest din sila, yung buong pamilya, sa isang podcast recently. Tapos, magaganap ang third JM Canlas. Ito yung tinayo nila with their, ang tawag nila doon, Kulit. Kasi ang tawag nila kay JM Kulit. Kulit, the JM Canlas Organization. Yung third JM Canlas Badminton Cup ay magaganap this March 20 to 22 sa Don Antonio Sports Complex. May mga ganyan. Sa third year na ngayon, may mga ganyan silang sports. Kasi nagba-badminton to lumalaban yan. Nagko-compete si JM nung time na yon. Siya, sporty talaga. Yan ang favorite niya, badminton. So, tinuloy nila yon. Ayun. So, tapos, si Kuya Jerome naman, yung kanilang kuya, sumulat ng isang meron siyang ginawang play naman for Virgin Lab Fest sa June, tungkol pa rin sa kapatid lang si JM. Tapos, ang magbibida ron si Elijah. Yun. Tapos, balik tayo sa About Us But Not About Us na napanood natin yan ng Valentine's. Stage play version. Oo, Valentine's Night. Award-winning yan, tito. Nanalo ng Best Picture nung Manila Summer. Film Festival. Oo, Summer Metro Manila Film Festival. Best actor dyan si Romnick. Naging gawad, rin siya. Nanalo siya ng Gawad Urian for Best Actor. Si Elijah may jury prize. Kasi napakaganda ng pelikula, napakagaling nila. At nilipat nila ngayon, inadapt sa stage. Ang galing talaga, tito. Pero, kasi given na magaling si Elijah at si parang mani-mani na sa kanila yan, di ba, tito? Kasi ginawa lang naman sa stage. Pero ang nangabog ay si Epi. Dahil si Epi, wala yan nun sa pelikula. Sino ang gumanap sa kanya sa movie? Ang gumanap sa movie, alam mo yung bilang dalawa lang silang characters doon, nagsasuot lang ng glasses, ng eyeglasses si Romnick. Parang nagmumorph na siya into yung character niya na si Marcos. So si Romnick din ang gumanap dito. Ang gumanap ay si Epi, expanded na yung role dito. Ang galing ng Lolo Epi. Magaling naman yun. Noong unang niya labas, sabi ko, best supporting to si Epi, ang humusay. Pero it turned out, pantay sila. Alam mo, yung role dito, magkaka-level yun, pareho lang haba ng role nilang tatlo. Ang galing-galing nga ni Epi. So talagang, para sa akin, he steals the show. Pero talagang, deserving silang tatlo na manalo ng award dyan if ever, ang huhusay. The show is almost 2 hours, no intermission.
At ito ay magra-run till March 8 sa Power Max Center Spotlight Black Box sa Circuit Makati. Ayan. Congratulations. Congratulations. Yes, napakaganda. Watch kayo niyan. Lalo kung mahilig kayo sa theater. Go! Bago tayo mag-recess mga Marites, ito, Maiko Melendez at Juan Mig Bundok. Official na, PhD. Bundok. Bundok. Ayan, nung una si Juan Mig lang ang mga nakikita natin na parang nagsasabi nga na couple na sila or something. Pero nitong Valentine's Day, naging official na sa lahat na it's really Aiko and Juan Mig na talaga. Aray, After pa-candlelight. 29 years. Yan. Candlelight sa pool. Pool ba to? Alam niyo naman si Juan Mig, napakahilig, beach. mahilig sa beach talaga yan eh. Anyway, ayan, nag-post si Aiko, sabi niya, to my soulmate. Oo, soulmate ang tawagan. Yes, you are not just the love I asked for. You are the love I didn't even know I needed. With you, love feels calm, safe, and true. You understand me in silence, hold me in my weakest moments, and choose me every single day. Thank you for loving me beyond my flaws, for standing by me when things aren't easy, and for reminding me that real love doesn't rush. It stays. Kanta kayo. Ano ba kayo? Grabe. Wow! Ayan na. In a world full of noise, ayan na. You are my peace. In every lifetime, I would still find my way to you. I choose you today, tomorrow, and always. Happy Valentine's Day, my soulmate. Alam mo, papunta na sa parang papunta na sa wedding vows Oo nga eh. Kakabago-bago pa lang. Pero talaga namang napanood ko yung clip na yan. Si Juan Mig naman nagsabi na, so will you marry me? Sabi ni Aiko, wag muna. Parang ni Inulit niya yung tanong niya na yun. Yeah. Alam niyo nung nakausap ko nga yan si Mig sandali. Talagang sabi niya, tagulat din ako. Sabi niya, talagang ito na, this is it na. Ha? Sabi ko pang ganyan. Di ba sabi ko nga, parang hindi ko matandaan yung episode na yun sa buhay mo. Kaya nga, Ate Rose, totoo to. Dahil hindi to lumabas. Gigi Delana, nakapagsabayan sa freestyle at Neo Colors. Tapos Sara, sinagot na kung bakit hindi pwedeng kantahin ni Jinky Vidal ang mga kanta ng freestyle. PhD. Yes, so nanood ako niya nung February 13 sa SMO Arena ng Stages of Love. So, congratulations po. Of course, kung ikaw ay nabuhay or nung mga late 80s to 90s, alam natin na yun ang mga sikat na banda nung time pa lang na yun. Neo Colors, Freestyle. So talaga naman na kahit na, of course, di naman maikakaila. Medyo nagkaedad na rin. Pero yung music nila at yung singing nila is just the same. At saka talaga namang mapapareminisce ka at mapapatrowback dahil sino ba ang hindi in love sa mga music of the 80s and the 90s, no? So yan. Tapos, ka-join, paka-collab dito sa concert na to, si Gigi Delana. Na, alam mo, ewan ko kung napanood niyo na ba siya ng live, si Gigi? Hindi pa. Alam mo, first time ko rin siya mapanood ng live. Okay. Napakagaling. Wow! No. May hindi lang magaling Napakagaling. Napakalinis ng boses. Kahit yung mga high notes, ang galing. Ako nga, wala akong ina-expect kasi nga, although nakikita ko siya sa mga YouTube covers niya, di ba? Doon naman siya nag-start eh. Pero unang beses ko siya napanood ng live. Kahit si Angelo De Leon nandun din siya nung 13. Nandun siya, nanood siya. Kasama niya yung kanyang husband. Sabi niya, ang galing ni Gigi. No? Oo, sabi niya, ang linis. Ganun din yung comment ni Angelo. Malinis yun. di ba ang puso niya? Bila nakalabas yung car. Ang payat niya, ha? Payat siya, sexy Correct, naman. ang payat. Tapos makaramdaman pa rin talaga sa kanya yung longing pa rin niya talagang siguro tong batang to, bata talaga, very Gigi? makamami, nanay. Kasi di ba nung nag-pass away yung nanay niya, yun yung time na medyo parang na-discarril din siya inalagaan din niya yun, nagka-cancer. Tapos may isang song siya na dedicated nga dun sa kanyang mami. Yan. Anong song yan? Ay, hindi ko naman tandaan. Alam mo, talagang ko sa mga title at mga anik. Naiyak ka naman. Oh, okay lang. Sabi mo na, pakagaling. Napakagaling niya. Kailangan ba umiyak?
Di naman yata siya nagpapaiyak at di naman din siya yung para sa cry-cry. Hindi naman. Ay, ano nang sabi niya, para sa mami niya yung song na yon. Eto ano din eh. Diyos ko. May sakit si PhD ko talaga. Ano ka? Pag ginanyan ka lang, lumanda ka. Pag hindi ka napa-comment. Tuloy na. Tsaka pilit na siya umiyak. Oo, kailangan umiyak. But anyway, ayun nga. Pati sila Tap Susara, sila yung vocalist na Neo Color, Ito Rabada. Ang kita mo sila, parang na-surprise din sila kasi hindi na unang pagkakataon na maka-jamming nila siguro o maka-collab nila si Gigi. Sabi ko nga, ang galing pala niya. So sana mabigyan pa siya ng maraming pagkakataon. Puno naman. Ha? Puno. Hindi siya yung talagang parang sex bomb na may mga nakatayo and everything. Pero ano naman, marami naman. Halos puno Significant naman. naman yung number of audience. Wala lang yung, marami naman pati yung mga, yung parang private room. Di ba may ganun doon? Meron naman. Asa ka dito? Ay, Andun sa in fairness, backstage. Iyan ba yun? Oo, asan ka dyan? Aha. Talaga hinahanap talaga na. Hello. Hanapin ba? Ayan si OG, nakita ko. Tama ba si OG ba yun? OG. Narvaez. Asan? Malapit lang ako sa stage. Wow. Yeah. Pero lumipat ako sa tabi ni Angelo dyan. Asan si Angelo? Asa na nga? Di ko Ay, na akala ko makita. ikaw to. One night lang naman. Akala ko ikaw to. O bakit hindi, Gigi. Si Gigi Delana pala. Lumipat na ako kay Ano Angelo sabi ni dyan dapat eh. hindi pwede sa kantay ni Ay, ano. So kasi bago yung Bakit? concert, di ba Oo, na may kausap issue ko yan yung eh. freestyle. Oo, Oo. may issue yan eh. Alam mo, hindi naman sila nagkahalita eh. Maraming nag-a-attempt na magtanong na Siyempre, with you yung ano. around, di ba? Hindi, sinabi ko talaga na para siguro finally, ang dami nagkatanong. Siyempre, So, totoo daw yun na Gigi tuloy. Jinky is not allowed to sing the songs of freestyles. Sa mga nagkatanong, si Jinky ang original female vocalist ng grupo ng freestyle. Di ba umalis na siya, tagal na rin. I Jinky think Suzana. Tagal na. 2000 something, mga early 2000 pa yata nung umalis siya. Obviously, hindi maganda ang kanilang wala yan. wala yan. Si Tap din naman nawala din naman siya sa freestyle for ilang years din yon. Tapos nagbalik siya. Kasi unang-una, ang mga songs ng freestyle composed ni Tap Susara. Ayan. Second, So he owns it, di ba? Oo, he owns it. May legal Impediment. impediment din. And third kasi, sabi niya nga, he knows what she's doing. She knows. Yun ang tagot niya. Alam niya yung limitation. Ganito, even wala na siya sa freestyle, she kept on saying, halimbawa, when she was introduced, or pag pinopromote niya yung shows, concert, even in Canada, which I think doon yata siya naka-base na, ang pakilala pa rin niya is freestyle vocalist or freestyle member na supposed to be dapat former na. Former. Oo. Wala namang problema if you will still say former freestyle vocalist, sabi pang- former freestyle. Kasi, kumbaga, nagbibigay yun ng wrong notion ng, na hindi, dahil ito ang freestyle sila yung freestyle. Yan. So, hindi na siya. Ay, Diba? ano ba yan? May react. Yun lang naman ang ano nila doon. Yan, Iyak Jinky. May kasi. side ka ba ni Jinky? Hindi ba? No, yan ang Meron ka ba? vital. May reaction ka ba? Yun. Dapat Jinky yung Vidal. ano, Jinky Vidal siya. Solo lang. Jinky Pero Vidal alam lang. ko Isipin ba nila? Pwede Si Jinky former, Pacquiao. diba? Parang naging magjowa ata sila. Kaya nga, Eh, Jinky no. Susara nga ang sabi Not ko. Tap Susara is the cousin of Tap. Ang naging jowa ni So, Ang naging jowa na ni Susara Jinky. din, di ba? Oo. Kaya Oo. Jinky Susara siya. Not alam mo. Kasi asawa? Naging asawa? I think, yeah. Alam ko Jinky Susara. Okay. So, Yun, yun ang Pero kwento sobrang doon. tagal na mula ni Jinky sa freestyle. Yeah. Sobrang 2 dekada na ata. Kasi nga, kung early 2000, o di Kasi nakasama possible. ko si Jinky Vidal sa TV5, sa PO5, yung ano namin, parang variety show. Ang tagal-tagal na nun. Ano na siya? Solo Wala na artist siya na siya. nun. Oo, solo artist na siya noon. Pwede naman sabihin kasi na former Yun nga. freestyle. Yun lang naman. Kaya sabi niya, he knows what he's doing. He knows it. Kumbaga, yun. Kasi nakita ko din yung poster recently lang. Ganun May pa rin. ganon? Tsaka di ba meron mga ganyan talaga? Halimbawa si Joey Generoso, di ba? Yes. Hindi rin siya Bawal pwede siya. awitin Side yung mga A, side A oo. songs. Kahit sabihin mong signature singer siya nung mga songs ng side A, since wala na siyang, hindi na siya sa Oo. side A, hindi siya
he's not allowed to Ang weird, no? sing. Pag Pero hindi sa siguro song. kasi, dahil nga, you're part of the group before. So, kapag ka nagpe-perform ka, and you still sing it, and you still say it, parang nagkakaroon ng, ng confusion Fusion. sa audience. Kasi na, nag-i-exist pa yung yes, form. yung, Oo, yung, yun ang yung medyo, band na yun. oo. At saka alimbawa, kung ikaw yung singer, may edge ka talaga kasi Oo. kasi kung magko-concert ka, kahit hindi ka na part ng grupo, expect ng audience, Yeah. kakantahin pa rin niya yung Oo. song nung grupo niya noon. 'Di ba? So parang medyo kawawa naman din yung Tinanong ko naiwang din kasi banda. yan eh. Sabi ko, medyo nako-confused tuloy ako. Halimbawa ako, may mga singers, gustong kantahin yung kanta nyo, hindi ba pwede yun? No problem. Basta hindi siya. Oo, like yan. Talagang hindi pwede si Joey. Na pag inisip mo, ang weird, di ba? Samantalang siya yung singer noon. Tsaka siya nagpasikat. Oo, pero kasi meron sigurong, inayos siguro nila yung rin nun, legal Kasi nga, kineme. nag-i-exist pa yung grupo. Yes. Grupo pa. Siguro kung nag-disband na Yes. talaga, totally, Yes, wala pwede. na. Baka Exactly. yun. Yun nga. Yun. O, lika, kesa mag-away ako yung mga... Bakit? Sino ba nag-away? Nag-aaw. Baka sino na pinag-uusapan natin, mas kilala niya rin si Jinky Pacquiao. Makantahin natin si Jinky Pacquiao. Charot. Pero syempre, may yung mga, di ba, pag narinig yung mga songs nila, Oo naman. posible timeless. hindi kayo makasabay. Sabayan mo nga. Sige nga. Wag na. Yan ang mga limitasyon natin. Tsaka kung iiyak ka ba? Ito lang tayo. Sige nga, Gigi. Ibalita naman to Uy, natin magaling si siya talaga. Gusto ko. Maris Racal at Cup of Joss, Gian Bernardino. Maris is? Prank at promo. hindi ako Tapos pala. na, Maris. Prank at promo pala ang sweet Ay, wow. photo. Sir Fu, nakita ko Correct. yan. Hindi kasi nabanggit natin yan last time na may pinost na parang flower. Ayan. Tapos nakalagay plot twist. So Oo apparently, nga, akala natin jowa. akala natin mag-jowa. Tapos kinuwestiyon pa natin kung ano bang Di ba sabi ko nga, identity nitong si Napalabas si Gian, na patuloy? ng Cup of Joe. So anyway, after niyang lumabas Totoo na yan, nga. nilabas na talaga nila na, well, prank talaga siya in a way. That's one. Ay ko. Pangalawa, so ang goal is gumawa tayo ng prank. So pinakita nila yung actual video kung saan nila nagawa yung photo. So parang, ayan, hindi nila alam kung paano nila gagawin. Tapos, dyan sa video na yan, tinatanong pa nila, ano ika-caption natin? Tapos may sumigaw dun sa background ng plot twist. Sige, ganyan. Sa kakatawa si mukha tayo Maris. mag-jowa, tignan mo. Sabi ni Maris, paano kapag walang pumatol? Sabi gano'n, de-flop. Diba gano'n lang siya? May mga gano'n si Maris dun sa video. And then, natatawa pa ako, meron silang ginawang photo supposedly na iaabot ni Gian yung flowers. Nasabi ni Maris, ano ba yun, naka-nail polish? Sabi niya gano'n. Kasi nga. So sabi niya, hindi daw believable. So, Sisterhood at its finest, I love it. So, yun pala. Tapos, maliban sa paprank na yan, parang promo na rin siya syempre kasi dun sa music video na bagong single ni Maris na Sino ang Tanga, ang featured Yan talaga. guest Yan title. niya ay si Gian. So, nag-collab sila pala. Nag-collab sila. Pero parang hindi naman, I'm not sure hindi ko napanood yung buong music video kung kumanta ba si Gian doon or parang talagang guest lang siya Hindi ko doon. napansin. No? Kasi parang puro si Maris lang yung nagigitara siya. Oo. So yun yung Sino ang Tanga, edi ako. Yun ata yung complete na sinabi ng kanta. So hindi totoo dahil... Parang bagay sila. Oh. Pero, Wow! Physically, tinan mo, mukha nila. Pero di ba, remember, ang reaction ko talaga nung binargit mo yan, uy, parang Pero si ano. yung ba out talaga siya? Ay, Oo, oo, out out siya. siya eh. Kaya sabi ko, ano siya? So anong identity niya? Sabi lang fluid eh. oo, pero alam ko talaga, openly Ano? gay naman siya. Fluid. Kasi may Gender liquid, di fluid. ba? Sabi mo nga, ang alam mo lang. May solid, di ba? Di fluid naman. Ay, tignan mo. Anong number niya? Number niya! Ikaw naman mo. Hindi naman pala si Marisa makikilala. Kaya naman pala interesado siya sa pagkakalain. Pero pag hindi siya pwede naman ako kay Maris. Charot lang! Yan tayo talaga eh. Pero unahin ko muna yung si Gia. Ayan, Sisterhood at its finest. Sa maliwanag. Grabe siya. Kaya pala ni-report. Napansin ko na siya isa sa isang mall dati. Di ba sabi ko, Cute niya, honestly, actually. hindi ko alam yung Cup of Joe. Nagulat ako dun sa Oh, really? ang daming Populated tao
Oo, tapos sabi ko, malakas sino yan. to nagko-concert? Tapos tinignan ko yung poster, Cup of Joy. Sorry, hindi ko talaga alam. Tapos nagulat ako dun sa reception ng mga tao na sobra talaga nilang sinasabayan yung kanta, ganyan. Doon ko lang nakilala yung Cup of Joy sa Galleria yan. At aminin mo, si Gia naman talaga yung... Oo, nakita ko siya, red ang buhok. Siya yung visual of the group. Tignan talaga na may itsura siya dito. Tsaka, may- di ba, magaling manamit, may fashion sense. Number. Gusto mo ba? I-phone Just tawagan. Grabe. Subukan ko nga yung pa-phone pads dito. Wow. O yan, ikaw, Cup of Joe ka, Tito, di ba? di ba? Ikaw ang close dyan. I-live na lang. Ako punta, special edition. Sandali O, charot lang. muna. Grabe siya. Huy! Huy, Mr. Fu, huy! Portahan niyo po yan. Kaya maliwanag Relax, na. ha? Huy. Maliwanag na po mga Marites ha. Ito naman mga Marites. Cup of Fu. Ito si Charo Santos. Pampahappy ang pagtitiktok. At may plano nga bang pumasok sa politika? Ganda ng dress ni Madam. PhD, Alan D. Ganda ng lola mo, oh. di ba? Siya Oh. na yata ang bagong reyna ng TikTok. TikTok queen. Oo, TikTok queen. Oh, pero ini-enjoy niya kasi. Ayun nga. So, nakausap natin, ayan, alam mo na pag TikTok kami ni Ma'am Char, pati kami tito ha, yung mga showbiz media, yung media ko ng, ng movie nila, pati kami talaga, alam mo, isa-isa na kami, Marinel, dito sa harap, Alan, Chok, ha, tita, di ka mag-TikTok tayong lahat, ganun. Kahit naman yata sino na tawagin ni Ma'am Charo, talaga Kaya mapapatiktok mo. Ayun na nga, Sunod di ba? ka talaga. Sabi talaga ni Marinel, tinatawag tayo dito. Di ba nang talaga? Talagang iisa-isahin ka. Kayo. Meron ganun. Hello. Tita Charo. Puso sa kanya yun. Tito. Uso ba sa kanya yun? Yun na nga. Meron ba? Ito na nga. So, Tumigil siya, no? ayun na, sabi niya, ini-enjoy niya kasi nga 10 years na nga namang retired si Ma'am Charo, si Tita Charo from the corporate life. So 70 na siya now, so 60 years old, syempre nag-retire na siya sa kanyang work sa ABS, hindi na siya executive. So sabi niya, mas may time siya ngayon to explore things that she wants to do. Like yun nga, pagti-TikTok. Doon nga sa sa shoot nila ng ng Until She Remembers the movie, na pag-TikTok niya si Tita Boots at syempre si Barbie, di ba? Bilang bagay Malu Santos na pag-TikTok niya ba? Oo, ayan ayan si Tita Malu Santos. Ayun, sa likod. Yes, pati napanood ko yan. Oo, lahat napanood ko napapala. dito. Hindi yung Pero itong guy, yung sino siya? Ay, hindi ko alam to. Oo, hindi ko naging ni Diego yung namin, TikTok dapat siya namin. Dapat yung Char! Napanood ko yung pati ito. Oo, di ba? Yun nga. So, sabi niya, yun. Tama. Ang hindi lang niya Oo. napilit Tito na mag-TikTok ay si Derek Brillante Mendoza. Ay. Oo nga eh. Hindi niya napapayag mag-TikTok. O, doon siya- Ay, doon siya Snabera. medyo, doon siya Charot. medyo na Fail. Oo, nag-fail. Pero sabi nga niya, you see her often in social media now kasi nga, ginagawa niya raw usually mga content na yan, Tito, in one day lang. Yung kanyang time management, parang ang dami mo nakikita na papanood sa kanyang social media, Kaya pala sa TikTok. favorite niyan TikTok, di ba po? Sino? Si May Ma'am Charo. Dahil, Ah, Fail. TikTok queen nga yan eh. dahil, ano yun? May gusto kang sabihin. Tuloy mo yan. Ano yun? TikTok naman talaga. Sunod mo na yung Doon next. talaga siya sobrang nag-i-enjoy, Oo. Tito. So, ayun na nga. At saka isa pa, napahinga yung MMK bilang wala nawala yung Wala franchise na. ng ABS. Oo, napahinga rin yung Pero she's hoping na magbabalik ang MMK this year. Tapos sabi ng lola mo, nasa stage na siya na she take things one day at a time. Thankful na siya na she's still around at 70 years old. Tapos, Naman. chill na chill pa rin siya. At yun nga, TikTok queen. Correct. Sabi ni Tita Boots, humirit si Tita Boots sa kanya, so, Charo, anong state of the heart mo ngayon? Sabi? Kasi Tita Boots? Ang lilo mo, Tita Boots, 80 years old, dahil may jowa, I di ba? know. In love kay, di ba, kay Doc, King Rodrigo. Sabi, ikaw, di ba, hiwalay, hindi walay, byuda na si Tita Charo, di ba? So, sabi niya, ang sagot niyang gano'n, masaya, nandun lang siya sa stage ng Hindi siya masaya. na-choke. Ang choker. Nandun na siya sa stage ng masayang pagtanda. Sabi niya, at wala siyang hinahanap na iba. Sabi niya, happy siya at nag-i-enjoy. Sabi ni Tita Boots, Charo, minsan naman hindi mo hinahanap talaga yan, darating na lang yan. Gaya nung sabi niya sa akin, si King, King. hindi ko hinanap, dumating lang. Pero alam mo nung dumating siya, may kilig. Hello. Sabi ni Tita From Boots. Tita Boots. Yes! O sabi niya, basta pag may dumating sa'yo, balitaan mo kami kung mayroong darating pang iba, di ba?
Hindi siya naghahanap, pero tama naman. May dumarating naman talaga. Minsan hindi mo akalain. Anyway, natanong din siya kung sa ganda niyang yun ay meron ba ng ligaw sa kanya nung araw na lesbian. Kasi tungkol nga sa, di ba? lesbianism. Oo, tungkol sa same-sex romance, same-sex love tong movie nila. Tinanong ni Romel Gonzales kung meron ba ng ligaw sa inyo nung araw. Sabi niya, hanggang lang daw, may nagka-crush, gano'n, may humanga. Pero wala yung, si Tita Boots kasi may sumusulat talaga, Tito. Sinusulatan ng love letter ang lola mo. Gandara, di ba? Nung kapanahon. Oo, di ba? Nung kapanahon niya, siya wala rin umabot na gano'n. Pero mayroong humanga lang gano'n. So, ayun, ang movie nila, Tito, ay mapapanood na sa next week na, Feb 25. Until She Remembers. Directed by Brillante Mendoza. Nilabas na ba yung TikTok Napanood nyo? mo na ba yan? Napanood mo na? Yeah. Kumusta naman? Alam mo naman, Boots, Ano? Oh. Ano? Charo, Barbie, mahuhusay yung tatlong yan, di ba? Hindi na sumasagot. Parang hindi ganyan ang sagot mo sa iba. Ayun ang sagot ko. Interesting nga yung movie yan dahil nga about this, kakaiba sa mga mapapanood mo. Kasi nga, first time nilang gumanap na ganyan. Sa, ganun mga edad na nila ngayon. Ano yung tanong mo tungkol sa politika? Tinanong mo ba? Ay, oo, ano ba yun? Hello, Huwag mo nakalimutan, Tito. Mahaba. Wala mo nang padala. Padala. Sa dami ng nakalimutan nyo na sa headline. Ayun na nga, Tapos yun na, since yun nga, ang sabi, kaya madalas daw mag-TikTok si Tita Charo para makita siya, di ba, sa social media, yung presence niya, maramdaman. Kasi nga, parang may may balak siyang tumakbo in the future. Tinanong ko yun, Tita, totoo ba? Ganyan. Sabi niya sa... Sinong source mo nun? Issue ba niyan? sa tabi-tabi. Char! Sabi ko, Tita, so totoo bang may plano kang pumasok sa politics? Sabi niya, ay, wala naman, Alan. Sabi niya, Diyos ko, politics, parang malayo. Parang Pero malayo. Parang, di ba? Yun, Di ang sabi niya. ba? Parang malayo, fool. Diyos ko, you can never can Yung tell. may Charo Santos mo. Oo, di ba? Oo. Uy, lagi ko siya nakikita dati sa Rusta. Ay, sinabi ko talaga sa Rusta. Saan Rusta? Lagi sa Ortigas. Tapos lagi siya Ortigas? tumitingin sa Shangri-La. Tapos lagi siya tumitingin ng mga kitchenwares. Tapos sabi ko, hi, Ma'am Charo. Ginaganon ko. Pero alam mo, Rose, if ever man tumakbo yan si Ma'am Tita Charo, iboboto ko siya, tay. Ay, ganun level na. She'll get my vote. Wow. Hindi ka nag-react, Rose. Aba, hindi ko pa alam. Gusto ko pa makita. Hindi ko nga Oo. sure ikaw talaga. Tsaka sabi mo, pero if ever- pero parang malayo. Sabi niya, parang malayo, Ala. Ganun ang dilim. Ang bilis sa sagot mo, pero nung tinanong ni Rose kung maganda yung movie, nautal ka. Sabi ko nga, Tignan mo na. Ulit. Inuulit pa ang tanong. Maganda ba yung pelikula nung sabi ko napanood nga, mo? ando si Tita Bot, si Tita Charo, Marami namang si magagaling ang Barbie. mga artista. Pero tanong, kumusta yung movie? Gaya na to, Rose. So, ibigay ko na. Gaya na. Alam mo, may yun. Ano? Kakaiba kasi itong ginawa ni Direk Brillante. Ang tanong lang naman kung alam nyo, maganda o kailangan oo, nyo hindi. papanood. Di ba man Interesting na-review? nga sabi ko. Ay, hindi ako. Hindi ko ka na-review. Alam mo, supportahan nyo for the LGBT Sige. community. Pero hindi nasagot Wala ang ba? tanong. Huy! Wala bang padala? Wala ba man padala si Direk Brillante? Oh, may mga ganyan ba? Ano to? May pera pa dala? Endorser ba siya? Endorser Si ba siya? Buana Lumilye. Endorser ba siya ng Palawan? Palawan Express. Hindi, Maya. pero padala eh. Ang MU ba? Isang MU Express? Ako mga Marites, supportahan po natin ang Piligang Pinoy. Okay mga Marites, oras na para sa ating pinakamainit na showbiz item. Ito na ang Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7. Dahil tama lang na ipagsama ang pinaka-inaabangang chika sa pinaka-nakakabusog na chibog, order na sa naka-flash na link, mga Marites. Siguradong yan ang best dahil solved na solved kayo nonetheless, mga kamarites. Ugbo 24/7. Ito po, latest sa balita mga Marites. Michelle D. nagsampa ng kaso laban kay Sian Gasa at iba pang content creators sa FB. PhD, Yan nga, parang kanina umaga lang yata ito ganap kung saan sinamahan si Michelle D. ng kanyang legal counsel o ng kanyang lawyer na si Attorney Maggie De La Riva. Duce. Charot. Marduque. Alam mo, nakalimutan ko na wala sa isip ko dahil nga, alam niyo na, masama pakaramdam ko. Tatawagan ko sana si Attorney Maggie. Sasabihin ko sana, Attorney Maggie, gusto mo mag-phone patch mamaya sa amin. Para
machika natin ng syempre, bonggang-bongga. Kung ano Next mga time, ano. Hindi mo sa isip ko, te. But anyway, ayan nga. Sinamahan niya si Michelle. Nag-file sila ng case against Zian Gaza and 5 ba yan? Hindi ko 5 sabihin. pa raw yata na Facebook content creators. Yan. Facebook? Siguro yung mga pumick up, naggumawa ng mga kwento. Mga memes, mga ano. Yan. Tapos si Zian, as usual, as expected, nag-post sa kanyang Facebook page. Palaban pa rin. Palaban pa rin. Siya pa ba? Oo nga. Patatalo ba? So, sabi niya, parang nga inaano niya na dinadivert ang totoong issue. So, sabi pa niya From tabugbugan. Oo, parang dinadivert, parang dating siya ang ginagawang... Siyang pa-victim. Oo, kaya sabi niya, okay lang, nakakatulong ako, may gano'n na to. Damage control. Isa sa mga yan. ano niya, breaking news. Matapos ireklamo sa kasong illegal detention at pambubugbog, beauty queen na si Michelle D. nagsamba ng cyber libel laban kay Zian Gaza matapos nitong sabihing nakipag-threesome siya with Sam and Rian. Ito po ay Facebook status ni Zian Gaza 8 hours ago. Ayan. Nay pa siyang post dyan about that. So, ewan ko, hindi ko na din naman alam. Alam mo kung bakit. Si Zian, wala naman dito. Parang hindi naman yata si Michelle lang ang unang nagreklamo tungkol sa kanya. Yung iniisip ko nga, kung may parang meron na rin naman. Meron na rin. But, ayun nga, ano ba nangyayari? Parang wala din naman dahil wala nga dito. Kasi wala dito, hindi mo maano. Paano mo yung masaserve yung ano, di ba? Nasang bansa ba siya? Hindi din malinaw sa akin. Nakatago. ngayon. Talaga? Pero parang Asian lang, na bansa. Yun. Hindi Pero, lang siyang, ang dami, sa isang hindi lang banda siya kasi, nawawala. medyo below the belt naman talaga. Kung lalo na kung hindi naman totoong nangyari yung threesome na sinasabi nila. Pare-pareho silang may mga, in a way, image na pinoproteksyonan. Kung si Michelle D ay nakikipaglaban, mula pa nung umpisa si Michelle D talaga yung nagpa-file ng case, di ba? Siya din na nag-file ng case against dun sa driver ni Rian. Pero si Rian, hindi naman siya umupronta. Hindi siya nagpa-file ng any legal complaint. In fact, si Rian, nag-post, ang post niya, kasama niya yung anak ni Bianca King. Kasi sa mga hindi nakakaalam, sobrang BFF talaga yan si Bianca at saka si Rian. So, parang doon niya dinadivert naman yung kanyang time sa mga ganyan. Nandito si Bianca and the anak. Nandito na si Bianca Kasi nag-sign up nga siya sa Sparkle, di ba? Na parang magka-comeback Babalik siya. siya. Oo. So, yun. Parang si Chris Bernal, sign up din, comeback na. Oo, ongoing na si Chris Bernal namin. Ano. Si ano kasi tumira ng Australia, di ba? Dahil So doon- yan, ako naman 'di ba, sana din may kahantungan talaga 'tong mga ganito kasi marami na rin naman talagang abusado na sa social media, makagawa lang ng mga chika, ng mga At saka yung kay Sian talaga, scandalous, scandals. libelous. Oo. Oo. Nakakaloka talaga mga post niya. Paano Kasi niya nalaman na yung threesome na yun, Oo. paano mo ba mapuprove yun? Kung andun ka ba, nakita mo, hindi ba nga yung sa adultery o infidelity, mga ganon, ang hirap na maprove. Kailangan parang nakita mo, may evidence ka, may picture ka yata, o may video ka na actual, nagsistext yung kabet or something. Yung pa kayang hearsay. Ko po. But Dito natin anyway, makikita kung yung pagpa-file ba ng kaso sa isang tao na content creator na wala naman dito ay magpo-prosper. plus may 5 pa raw na yun nga, yung mga Facebook content creators. Try natin na- sa Monday si attorney. Yeah. Ay, sa Thursday. Sige, subukan nating tawagan si Atty. Tanungin din natin, Attorney, may kahihinat ng bato. Attorney, Interesting paano ba masasampahan talaga ng kaso si Zia na ganong wala dito? Parang, Celebrity lawyers, tanungin natin ibang kaso na di ba? Hawak Yung niya. Hawak niya na. alam mo na wala sa isip ko kanina. Diba? Talaga katawagan ko siya para sabihin nga na mag-live ka eh. Ako sinare ko lang yung pasalamat sa akin, sinare ko yung post niya. Post pala kayo ni attorney. Yeah. Yeah. Wow! Yes, I know. You told me. But ayun nga, so Sana hintayin nga, natin sana, kung diba? parang naisip agad ni Zia yun na baka divert
No, diversionary diversionary tactic na siya ang parang may damage control, nagagamit ngayon. diba? Well, Ganyan talaga yung mga para-paraan din yan, di ba? Ganyan talaga. Marami. Sana yun na kasi, di ba, ang dami niyang, may mga naglimanda na rin siya eh. Sana, alamin natin kay attorney. Okay? Okay, mga Marites, yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Para naman sa ating mga Marites na gusto ng exclusive showbiz scoop, sali na sa ating Facebook community group. At i-click lang ang pinned link sa live chat at sumama na sa Bilawid Marites University community. Updated ka na nga, may exclusives ka pa. Sama na at mag-like, share, and subscribe na rin sa MU Entertainment YouTube channel. Kikita sa Facebook, Alvin Aragon. Ayan na. Inuulan ng mga batikos. Sunshine Garcia, may patama daw kay Alvin. Yes, PhD. No, ayun na nga. I'm sure aware mga Marites natin dito dahil ito yung mga Talagang, mababasa mo sa Facebook, sa news, simula nung si Easy o Izzy, ano ba talaga, ay sumali. Hindi naman siya totally sumali. Sa isang number lang, yung about Daisy 7 na OST. Kumanta sila, Kumanta siya, pumanik siya sa stage. So parang pinayagan naman siya ni Alvin doon dahil di ba ang kwento niya ay parang na-convict naman siya ni Lord. Kaya okay. Pero after that kasi parang hindi pa tumigil. Convict na convince. Na-convict Na-convict, ni Lord na okay na si Easy mag-join. Parang ganun. Parang hinatulan na. Ano na convict? Oo, parang na-convict. Conviction. Convict. Oo. Yun. Oh, yun. Nagkaroon siya ng conviction mula kay Lord. Yun. Iba yung na-convince. Ko-convince pa ba siya ni Lord? Iba rin naman kasi na-convict. Iba na yung convict. Wala mo talaga. Ayaw ni Christopher. Di ba? Sabi mo na Sabi ni convict. Lord talaga ko, i-convince siya ni Lord. Pero, Sabi ni Lord, sige na, okay. hindi, pero we use that, not for anything. Kasi conviction. Conviction. Ako yun na. conviction. Ayun. Oh, bahala na. Sige, tuloy mo na. So, lang. marami pa rin niya kasing mga statement regarding yung una yung sa anak ni Easy, si Andre, si Sofia. Oo. Tapos lumabas pa yung parang old interview na nila to ni Easy na buntis si Easy. Parang pinagdudahan niya na kung Sa kanya. oo. So may anak sila. ganon. Oo. okay. So, pero ayon against. Na-convict. Hindi kasi use the word na convicted. Siya ni Lord na Parang pinatawad. hindi na siya sa kanya ngayon dahil makikita mo naman daw kay Easty kung hindi or yung ganon. Siyempre maraming tumutulig sa kanya dahil nga ang dating sobrang anti. Actually, it sounded so judgmental. Actually, yun din. The way he said The way it sa he interview. said it. Sa interview ni Gigo Postolero. Kilala kaya si Gigo. Tapos yun nga, may iba pa siyang mga interview in the past na naglabasan. Parang ganun din ang konsepto. Alam mo, ang pinupus niya kasi dito, yung kanyang, of course, Christian belief, or yung kanyang paniniwala na nakasaad daw sa Biblia, nandun na tayo eh. Ang tingin ko, para sa akin lang personally, the way he said it, yung maybe the words he's using, hindi siya enlightened, Hindi talaga. Yun na. Backlash talaga yun. Nakakapag-trigger siya ng galit, of course, lalo na sa mga kapatid natin from the LGBTQ plus community. Tsaka kahit yung mga, ako kasi halimbawa, yung pagsayaw ng sexy, siyempre opinion niya yun, pero hindi naman not necessarily naman na pag sumasayaw ka ng sexy, masama ka ng tao. Exactly. Or nagsusuot ka ng sexy na pananamit. Or may balak ka talagang ng lalaki or what, or ganun ka sa tunay na buhay. Alam naman natin na craft naman yung pagsayaw. Oo nga. Tapos nadamay pa pati. Tapos Nadamay pa siya. nabanggit pa rin VG. niya yung sa pananamit. Kasi nga raw, kapapanood ko lang yun kanina, yung kumbaga, kung ikaw ay lalaki, makita mo yung babae, kitang-kita yung cleavage, kitang-kita yung legs, mga ganyan pa. So parang in a way, tempt mo, natutukso mo yung lalaki or something, mga ganon. So tapos na-mention din yan yung kay Alex, kino-compare pa ako sa
pa ako sa husband ni Sunshine na vice governor. Dapat di nga siya pumayag eh. And sa iba nilang asawa na mabait daw sila kasi pinayagan, ba't ganito? Parang barok naman yung pinayagan asawa nila mag-concert. Yun ba basihan ng mabait na husband? Payagan lang mag-concert. Ang babaw naman nun. Ano bang suot nila? Ako, ayoko, asawa ko. Ganito ba talaga to? Parang ako, ayoko, asawa O ko. hindi ba mababaw din yung Nakatawel lang, pananamit na towel at ano? nakatawel lang sa poster. Oh my gosh. Oh, Alvin Aragon. Kaya si Sunshine, nag-post siya. Pero tinitingnan ko yung post ni Sunshine ngayon sa ano niya. Hindi ko na makita eh. Parang dinilit niya. Nandun na lang yung parang nagka-thank you siya sa support ni Alex. Tsaka parang Castro. for supporting, parang Oo. yung for me to grow. Yes, ganyan. oo. Actually, may sumunod pang post. Lahat ng sex bomb, sila Ira, sila pinakita nag-post sila, nakasama yung mga mister nila, tapos sumayaw yung mga mister Oh, imagine. ng sex bomb na sayaw sila. Tawag dito si Joshua, tapos yung mga asawa nila, na parang meron silang reunion. Maliban after nung Ganda. post ni Sunshine. Yung kay Sunshine kasi parang Valentine's Date. Oo. Na nag-thank you siya Na kay nag-thank you Alex. siya. Tapos Oo. naka-all caps yung support, tsaka yung grow. Kaya tiningnan to ng mga netizens na parang, oy, ito siguro yung sagot ni Sunshine dun sa hirit Interview naman ni ni- Alvin. Yan. Pero sana, maglaylo na ng konti si Alvin kasi naawa din ako kay Easy. Oo naman. Di ba? Oo naman, Kasi oo. syempre siya din nagdadala niyan eh, bilang... Yun nga, pag nakita mo yun, di ba? Lahat ng mga sex bomb, supportado ng mga asawa nila except for Easy. Di ba parang how would you At feel saka if I ikaw ganun ang remember, asawa mo? nung in-interview si Easy o IC, sa parang tinanong siya kung bakit siya umalis, she was very parang careful na hindi niya masaktan yung mga niya, course, kasama niya mga oo. kaibigan sa sex bomb. Kasi pero sinasabi niya sa sarili niya na hindi niya na nakikita yung sarili niya na sumasayaw siya at nang ganon. Pero Ako naman, parang let's give it to her. Oo, yes. Kasi ako, ang tingin ko naman doon, kasi matagal na talaga siyang Christian. Sabi ko nga sa inyo, as in, way back pa. So, nakita ko naman sa kanya yung consistency niya dun sa faith na pinili niya, which is good, di ba? Pag pumapasok yun ang kanyang personal conviction. Exactly, oo. Ibigay natin sa kanya. Kaya yun. nga. Kaya ito si Alvin, kung yan ang conviction niya, wag niya isalpak sa mga tao yung True. sarili niyang paniniwala. Correct. Dahil kanya yun, Dime. Kanya-kanyang paniniwala. O kaya naman, yan. pwede ka magsabi ng kung ano yung nabasa mo, kung ano mo, pero talaga, you need to use good words, Yes, how carefully. you will express it. Nandun talaga yun eh, doon sa ano. Kaya ako Babalik tayo kay Manny Pacquiao, di ba? Diba? Ang When backlash, it happened, diba? Oo. I'm sure si Manny Pacquiao, Has learned feeling his ko, lesson. Oo. gusto rin niyang, maybe he meant well naman, baka naman. Kaya lang mali din yung way niya noon. Yes. Kaya That instead time. na ma-win niya, Oh, ito rin. Imbis na ma-win niya yung di ba, kalooban ng mga taong bayan, hindi. Yun nga. Magka-comeback Backlash ba siya? galore. saka nakakaawa. Kaya kay Easy pa ako naaawa. Alam mo, in all Yan. fairness naman kay Alvin, kilala natin yung panahon pa ng Starstruck Yes. Days. Alam mo, malambing na mabait naman niya noon malambing. Ngayon talaga, kapag religion ang pinag-usapan kasi, kanya-kanyang conviction nga yan. Pero hindi, you don't weaponize the Bible to, di ba, to ganyan mo yung ibang tao, sabihan mo kung ano-ano. You don't do that. Mali. Lalo na Saka alam LGBT, nyo. talaga, dahil hindi ka talaga, Dahil nagagalit. Oo, talaga. Kahit ako, dun sa portion ng tungkol sa babae, dun sa pagsasayaw o LGBT, kahit kaninong tao, regardless of gender, Exactly. hindi mo dapat isinusubo dun sa Correct. tao at huwag mo i-judge yung tao. Kasi at supposedly, siya ay isang taong Kristyano, ang Kristiyano ay hindi dapat judgmental. Yes, yan ba ang ugali ng Saka, totoong Christian? the more na ipinipilit mo, na parang talagang, ito, ano mo, yung paniniwala ko, ito yung dapat, the more na hindi mo yan makukuha. Naloka pa ako, sinabi niya dun sa asawa ni Sunshine, tama ba yun? Ganon yun. Na pinayagan niya. Dapat nga hindi niya pinayagan proud nga si Alex na nanonood nung Nakakaloka. Kasi nakakatuwa din naman si Sunshine. Kasi di ba kapapanganak lang halos si Sunshine eh. So, kumbaga kumpara mo sa ibang sex bomb, hindi pa ganun ka yung body niya. Ano? Pero go, dance kung Kasi dance. pwede siya sagutin ng mga husband, anong pakialam mo? Asawa namin to mga to, di ba? Sino ka para magaganyan? Correct. True. Ay, Si Alvin talaga. Alam mo si Alvin,
pag yung mga bading pag nagsalita ng mga about him. Mendoza nga, di ba? Ano ba sabi ni Nagsalita IC? si IC, nag-post siya. Si Izzy Mendoza. Mendoza. Ito nga yung kanina. Oo. Ano ba sinabi ni Ay, IC teka, Rose? nandito yun. Kasi, Kasi, Wait lang. di ba, alam mo, ang mga bading din naman, meron din niyang pwedeng masabi Oo. tungkol kay Alvin in the past or experience nila with ito- Alvin. Ito sabi ni IC. IC Mendoza po, sabi niya, stop weaponizing our Christian faith to hurt people and clout chase. I am a gay guy and a Christian. Anak at apo ako ng mga pastor. Totoo naman. I practically grew up in church and my relationship with God is built on prayer and His grace and not on other people's approval. I did not choose between my faith and my identity. I can have both. Nagmamahal, sex bomb, IC. Kaluka yun na. Totoo naman. Totoo Pwede naman. Part of the LGBT community and a good Christian at the same time. Oh my God, Alvin. Oh, thank you sa ating 1.4 live viewer. Thank you po. Thank you. Yes. Alam mo na. sige. Saya-saya. Saya. Dahil nga ito naman natin masaya. Silent Connected kay PBBM. Nagkamali ito sa napiling Vice President, Mr. Fu. Correct. So eto na, nangyari yan last week. Nagkaroon ng party, Party, parang Evening with the Stars. At nandoon si Presidente Bongbong Marcos at si FL. First Lady Lisa Araneta Marcos. So nagperform doon si Madam Sharon Cuneta, ang megastar. Na ampayat. Ganda. Ganyan. So, may sinabi siya bago siya umawit. Ang sabi niya, Sir, I have one Vice President. My date tonight. Mali your choice? No. Sabi niya gano'n. Tapos nagtawanan yung mga tao. So, tapos syempre, binalikan Ano din ni kaya? Sharon yung kasi 'di ba in the past nung tatay pa ni PBBM ang presidente si President Ferdinand Marcos Sr. naging malapit naman talaga si Sharon at ang pamilya ni Sharon sa mga Marcoses. So meron pa nga siya sinabi na nami-miss daw niya yung isang text lang daw niya kay Madam FL. Imelda Marcos. Merong bagnet na kaagad. Parang may ganun siya sinabi. Lisa. Oo, sabi niya gano'n. Si Lisa ba o si First Lady Imelda? Sorry, baka si First Lady Imelda. Aranet ang nakita ko. si ano yun? Baka si FL. Wait, confirm Lisa natin. yun. Ayan. May sinabi siya na, basta yun. Basically, yun. Tungkol doon sa bagnet. Oo, tapos sinabi nga niya na I have only one Vice President kasi kasama niya si Senator Kiko na alam naman natin, nung time na tumakbo si PBBM at ang kanyang Vice Presidente na si Sara Duterte, kalaban si Senator Kiko ni VP Sara. So yun yung naging joke niya doon sa dinner. Yun lang naman. Pero dahil dyan, pero may nakalungkat din yung ibang video niya na may nahulungkat din ng mga ibang video na kasama niya nakasama niya si Alam mo ni naman. Vice President Yeah. Sara Duterte na sinabi din naman niya doon sa video Meron. na close siya sa mga Duterte. At ang tawag Kay sa Sara mismo. At ang tawag sa kanya ni Vice President Sara Duterte ay Ate Ate Sharon. Sharon. So nahulungkat 'yon. So ano ba ang anong totoo? Parang waganon yung mga netizens. Hirap ng Ewan ko politika. kasi, dahil nga yata ewan ko may post ako nabasa na parang kaya medyo nagtampo si Sharon dahil nga yung kuya chat niya nung tumakbo yata sa mayor ng Pasay, parang pinangako na tutulungan ni Nino. ng Duterte. may Kaso gano'n. ang tinulungan, nabaliktad. Yung kalaban ni Chet ang tinulungan. Na yun yata. At the end of the day, politika pa politika rin. yan. Kasi di ba natatandaan natin nung nagkaroon din ng issue nung kay Tito Sen at kay Senator Kiko. Kiko na nagkaroon pa ng konting alitan o hindi pagkakaintindihan o tampuhan ng pamilya ng mga Soto na alam naman natin sobrang close ni Mega kay Tito Tita Sen, Helen. kay Tita Tita Helen Helen. at sa mga pinsan niya na mga Soto, sila Shara, sila Lala, Sure sila woman Lala. So, pero buti nga ngayon naayos na yun kasi 'di ba reunion na sila. Pero dumating din sa point na nagkasamaan sila ng loob. Pero pwede naman kasi matagal na rin yung video na yun with Sarah, ha? Oo, kasi sobrang- matagal na yung lumipas Tagal na na. panahon. Marami nang Oo. nangyari. Yes, Marami marami, nang nangyari. naman nagbagong opinion, nagbagong Hindi, paniniwala. kasi Alan din, nung natatanda mo, nung eleksyon, doon ka ba? Nung siya,
press con si Miss Rosel sa... Yeah. Diba? Sa Kiko. Hindi na sila noon. Ay, Kumbaga, Kiko. Oo, sa kay Kiko. Valencia. Diba? Marami na rin nabanggit noon. Oh. yung pagtakbo ni Senator Yes, Kiko. At saka marami At rin siya Senator. nasabi during the campaign. Yes. Diba? Even si President. Kahit nung press con nga lang natin Oo. diba? Even kay PBBM din naman, may mga sinabi siya. Ganun naman talaga sa Yes. kampanya. Normal Oh, yun. that's politics. Diba? Itataas mo yung kandidato mo. Si si VP Lenny ang Tiyataas niya nun. Yes. Oo. Ganun lang yun. Pero it doesn't mean na lagi stick na lang. Yun na lang yung paniniwala mo forever, Tito. Magbabago rin naman yun. Kasi alam niyo din, diba? habang nasa politika ka at na-involve ka, ang dami mo nakikita na akala mo, ay, ito biglang, exactly. ay, hindi pala. Natatauhan ka. Oo, Minsan may yes. sinuportahan ka nito, nagsisi ka. Nagbago na ngayon ang Diba? paniniwala. Sana nga ganun, di ba? Parang Meron kasyungahan nga. naman Naman yung kasi. political Diba kasyungahan naman butterfly. kasi. Ay. Nakita mo na nga na hindi siya okay, Oo, na ganito. Mali and pala ang yet, decision. Yes. Ayaw mo Suporta ka pa rin. Ayaw mo pa rin talagang bumiti. Correct. Yun ang dapat punahin. Di ba, Tito? Yes, kaya naman, ibalita naman natin ngayon ang isang revelasyon ni Catriona Gray. Sinuwalat ang dahilan ng hiwalay nila ni Sam Milby. Alan D. Ayan, isa ring Ayan ng, reveal yan. Catriona spills the tea. Ayan. After niya bigyan ng, ng private tour, ng exclusive tour si Miss Karen Davila sa kanyang, ang ganda ng Condo. niya, no? Very colorful, very girl. Beautiful ang kanyang condo. Ayun na nga, natanong siya ni Karen about kung ano nangyari with Sam Milby. Ang tanong diba lang kasi ni... nga wala nakakalam, no? Oo, wala pa naman siya sinabing anything. Ang tanong lang talaga ni Karen, what happened? Ayun. So, nabanggit niya na 4 years sila ni Sam. Ayun nga. Tapos, ito basahin natin Yeah. tong Basahin mo we were na lang. together for 4 years. There was a point in our relationship where I think he just realized that he wasn't ready to take it to the stage of commitment Ganun talaga? that we thought we were on. Sinabi talaga niya, ganyan Because talaga Yan totoo. Because he had proposed. Oh. And then a few months later, he realized that hindi pala siya ready. Hirap. Ganun talaga yung pagkakama. Ready? Blind item. Oo. Alam mo, Ayan ba yan? mas mahaba yung sinabi. Maganda pa siyang inano dyan eh. Yun. And then a few months later, Diba nga, parang he kumukha realized siya ni hindi siya Ali ready. Soto dito. So that was, sabi niya, that was very hurtful Austria. for me. And I was really blindsided. Sabi niya, at that time, I really tried to make it work. In fairness sa akin, nag-effort siya. So I was willing to adjust. Siguro pa pag you love someone, you're willing to understand them. Pero it got to a point, sabi niya, na at that age and what we've been through, kung hindi ka pa rin sure, I think that's an answer already. Yun, kasi nung ngayon... Sana tinanong din ni Karen kung ba't hindi niya pinansin si Moira de la Torre. Kung may kinalaman ba. Alam mo, dapat nga Alam mo, Dapat natanong yun. Hindi na umabot dun si Karen. Kasi Malay- Tawagan mo. Hindi yun natanong Tawagan ever. mo. Miss Karen. Tama nga, hindi natanong Hindi ever sa natanong kanya. Anyway, it was, yung sabi ni... Kung ikaw nandun. Hindi, wala naman yata kinalaman dun. Hindi ba yun ang Oo, parang yung Iba issue doon? ang issue nila kay Iba rin Moira. yung kay Moira. Hindi naman talaga sila... Diba marami I sila? don't think hindi na lang in love si sikat. Sam kay Yeah. kay Ay, hindi, Moira. baka hindi naman. Ito Saka nga. marami sila eh, di ba? Ito- Marami. Ito sabi ni Kat, it was one of the hardest things to do, but she needed to choose herself at that moment. Na tama naman, because ang dami na raw niya binigay sa pag-adjust niya, pagiging understanding, and she did it because she loved Sam. But at the end of the day, it has to be a two-way relationship, sabi niya, And she wants to get married. Yun ang malinaw sa kanya. As a woman, she wants to have her own family Siyempre. and be a mom one day. Rose. At ngayon ay Siyempre. 32 years old na kasi si Kat. Ayun, she wants a partner who values her and sees the future with her too. Ayan. Tapos yung heartbreak na yun pala ay tinuruan siya ng maraming bagay because she was really shattered, sabi niya. Ang sakit. She was broken, Tito, sabi niya. And she went into therapy pala for 2 years, Tito. Ayun, so... Tagal din, no? Oo. Pero ngayon daw, because of that, naging very close siya sa kanyang core group, lalo na sa pamilya niya and friends. So the version of her now, she's the healthiest she's ever been, sabi niya, Tito. Kaya ready na siya, to... Actually, nag-date daw pala siya ulit, sabi niya. Pero Tito. balita ko rin, parang okay naman na sila ni Sam. Nag-uusap naman sila. Tinanong siya kung ano paano sagot pag nagkikita kayo. Ang sabi niya naman, same management Ayan. sila, Rose. Nasa cornerstone Kaya sila nga. pareho. So sabi niya, we're civil. Yeah, but there was a time, parang they don't speak
Pero 7 months, ngayon, no? okay na. Biglaan Oo, yun. lalo na to, after 2 years nang nag-ano na siya dito, nag-therapy, and natanggap na niya Alam lahat. mo, di kaya may problema kay Sam. Ay, baka may ganon. Yung di ba sa babae, nanggagaling ako sa Runaway Bride ni Julia Roberts. Remember? Alam mo, pag nabasa mo yung mga comments about Sam, medyo Hindi maganda. Kasi coming from Ann Curtis pa. yun pa. Hindi lang yun. At saka yun nga, sa edad ni Sam, he's Oo, 41 naman, diba? na. Tapos parang hindi ka pa pala ready. Nag-propose ka kasi. Hindi Oo it turned naman out, eh. Oo, after yes. few, hindi ka pala ready. Which is okay na Dapat rin dito. pa Kaya may Okay. cold fit siya. Yung parang... Yun nga talaga, Yung literal talaga na pag ano. Pero Tito, mas okay na rin nagpakatotoo si Sam kaysa Correct. naman Kaysa naman sa kinasal totoo. Yes, di ba? Kinasal sila. Tapos saka pala siya, ayaw niya, di pala siya ready. Siyempre, ba't ka nag-propose? Dapat ready ka na pag nag-propose. Exactly. ka. Pero mas okay na rin yun kaysa yung kinasal. Eh. Saka siya nasabi, hindi pala ako ready magpakasal. Which is, Mas masakit Di, siya. alam mo, baka naman talagang, ako naman tingin, baka naman love niya talaga si Catriona rin. Talaga, naman pwede gusto din naman. naman niyang ma-engage, gusto din niya magpakasal. Kaya lang, baka lang, yung alam mo, yung pag, ayan na lumalapit na palapit na yung moment, bigla siya nagkakaroon ng cold feet, bigla siyang, baka may ganun talaga. pwede. Hindi natin masabi. Pero sabi nga ni Kat, she absolutely believes in love. Naniniwala pa rin siya sa pag-ibig, Tito. Hindi porke nagkaroon ka ng masamang experience with a guy, mag-iiba na yung tingin mo sa pag-ibig. Basta she still prays for her future husband all the time. Ayan. She's dating now. Non-showbiz ang dinidate niya. And magkasama tingnan mo, ang connect nila ni si Ann, ng ex ni Sam, kasama sa movie ni Catriona ngayon with Jericho. Di ba? Dahil ang first, Magkasama kasama sila. sa movie ni Catriona. Jericho sa The Loved One. Andun si di ba? Si Han. Kat. si Anang Bida at si Echo, Si Anang, andun si andun. Kat, yung first Ah. movie niya. Andun siya at siya ay jowa rin doon ni Echo. Ay, hindi jowa, nagkaroon ng affair with Echo. Hindi naman. Affair na almost sex. sabi almost nga ni lang. Echo. Oo, pero di ba, medyo intimate yung Rose, ha? Oo, yun nga yung ginawa lang ni Catriona na Oo, ang taray din ng Catriona, Tito, doon na talagang laplapan galore with Echo. Pero parang wala halos eksena si paano? Ann at si Kat, di ba? Wala naman halos eksena. Wala. Kasi may eksena parang sumugot sa office si Ann, iko-confront niya dapat wala naman confrontation. Yan. Pero paano nila plapan? Paano nila plapan? Hindi, ano yun yung pinaka-daring ni Catriona. In fairness, oo. First movie naman yata niya talaga First din niya. movie niya at may pagka-daring yung Sabihin mo role. kay Other woman, Karen, dating. ang next yan ma-interviewin si Bea Alonso kay Bakit? Red Dominic Roque. Ha? Ang luma. Wala Ang naman. luma, Tapos Wala na namang... yung Tito. Happy na. Ba't tapos na rin yan na? Hindi, ito Ito kasi, never hindi pa naman. yan na, Ba't may oo, naman ano. dinahilan si Bea? Hindi, ito hindi na-discuss ever kung ano talaga yung reason ba't di natuloy ang Kay Dominic kasal. din naman wala, di ba? Oo, di ba? Oo, pero mas May mga lumalabas. nakamove on na yun ng totally. Ito, di ba pareho pa silang loveless. O di sige, bahala ka. Pagbigay naman si June. O, sige na, Hindi tanong mo pa. na pag nakita Ano mo. ba? Oo. Ano pa si... Tawagan mo si Dominic. Corina. Tawagan mo si Karen kasi! Karen ba? Corina tuloy. Corina Letter K Pindigay. kasi di ba parang si Karen ba yung nagkamali na sa intro? Bongga ng mga interview ni Karen in fairness. Di ba? Oo nga. Pero hindi natanong yung kanya. Anyway. Okay. Gusto mo talaga Moira? Pero alam mo, ako naniniwala ko, it has nothing to do with Sam, yung kay Moira. Oo, ako rin. Kasi, di ba nga, hindi lang naman si Sam, marami sa cornerstone artist Ay, ang oo. hindi in good terms na kay, kay Moira. I remember, may iyak-iyak concert. Ayaw nga pala. No, umiyak-iyak pa sa concert si may- yung halos may magkatabi sister. sila. Oo, yes. Nung Feb 2020, Tama. concert, Feb 2, 2025, Concert yung last kanino yun? year. Ni TJ Monterde. Na, alam mo yung nagbe-breakdown si Kat. Ano lang si Sam. A few seat apart lang si Sam. Mga ganun. Yun yung hindi pa siya totally healed. Kasi ang BFF ni Sam, si John Prats, di ba? Yes. Tapos, okay din si Kat, kala John at kay Yes. Olivia. Olivia talaga. Basta si ano, Ano nga pa nung Liv, Liz, ano nga ba? Olivia ang kilala natin. Isabel Oli, Isabel ano ba Oli. yan? Kaloka. Yun. So, okay pa rin talaga sila. Kahit okay. na... At saka isang pamilya nga sila. Di ba? Ito na. Okay. Ano mga Martes? Satisfied? Yan po isang linggong Chismis! Thank you sa ating 1.5 live viewers. Diba?